so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled for years might have strong encouragement to hold fast to the hope set before us. We have this assured and steadfast anchor, or anchor of the soul, a hope that enters into the inner place behind the curtain, where Jesus has gone as a forerunner on our behalf, having become high priest forever after the order of Melchizedek. And the Lord has already added these blessings upon reading His word. Tayo po kayo na langit, at bilang Diyos na mga sa langit, ay patuloy pa rin po kami na sumalapit na may pagpapababa sa malalumpaanan sa bagang ito. At kami, Panginoon, ay tunay nga na nagagalak at punong-puno ng Diyos na kasiyahan ng aming mga puso. Bagamat, Panginoon, na merong mga circumstances at mga hindi magagandang mga pangyayari na na-experience namin sa aming mga buhay, ay nandyan pa rin po ang paggabay mo sa amin, nandyan pa rin, Panginoon, ang pagsama mo sa amin. At sa bagang ito, naniwala kami na patuloy mo kami samahan, Panginoon, habang kami po ay nagbulay-bulay, nakikinig sa mensahe na nais mo po iparinig sa amin mula sa iyong mga salita sa bagang ito. Patuloy po pakalinisin ang bawat isa po sa amin, and also sanctify this place, and we will glorify your name in Jesus' mighty name. Amen. Sige mga kapatid, gaano katibay? Sabihin natin, tibay. Kung gaano katibay, kung gaano katatag ang pag-asa na meron po tayo, dahil ito po ay nakabase sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Can you say amen? Hindi po ito nakabase sa pangako lang o sa salita lang ng sinumang tao, kundi ito po ay nakabase sa pangako ng ating Panginoong Diyos. This message also shows how our eternal destiny is based on the promises of God. Ang natutunan po natin sa buhay po natin dito sa mundo, ito na ang mga pangako po ay ginawa upang baliwalain, upang sirain at hindi ito pa rin. Promises are made to be broken. At dahil dito, natutunan po natin na tanggapin ang karamihan sa mga ito ng may pag-alinlangan. Gayon pa man, ang pananampalatayang Kristiyano po ay nagtuturo po sa atin na ilagang ang ating pag-asa sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Can you say amen? Glory to God. Para sa kadahilanan nito, mahalaga po na maunawaan natin ang kalikasan ng mga pangakong ito at kung paano po ito natutupad sa ating mga buhay. So what is this hope based on the promises of God? Una mga kapatid, God's immutable purpose, ang hindi nagbabagong layunin ng ating Panginoong Diyos. Simulat sa Paul, nung tayo po ay ipinanganak o dinikha ng ating Panginoong Diyos dito sa mundong ito, mayroon ng purpose si Lord sa buhay po natin. Can you see amen? Sa ating Panginoong Diyos. Sabi niya sa Hebrews chapter 6 verse 17, because God wanted to make the unchanging nature of His purpose very clear to the ears of what was promised, He confirmed it with an oath. Itong verse na ito po ay nagbibigay din po sa pangako po ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga pangako na tinitiyak na ang mga tagapagbana na tinitiyak niya na tayo na mga tagapagmana, tayo na naniwala, tayo na nanampalataya sa Kanya, tayo na sumusunod at nagpapasakop sa Kanya, ay maunawaan na hindi nagbabago. Hindi po nagbabago ang layunin at mga panukala po ng ating Panginoong Diyos. Sabi niya sa Jeremiah 29:11 na meron siyang plano sa atin na hindi po tayo ipahamak, kundi tayo po ay magkaroon po ng buhay na maayos. Yun po ang magandang plano ng Diyos po sa atin na simulan sa Paul po ay hindi po ito magbabago. Naniwala ba kayo niyan mga kapatid? Ngunit nagbabago
yun dahil po sa mga disobedience po natin at sa mga kasalanan na pumasok po sa buhay po natin. So binibigyan din ng konteksto na tulad po ng paggamit ng mga tao ng mga panunumpa upang kumpirmahin ang kanilang mga pangako. Yan po tayo magaling di ba? Sa pasumpa-sumpa. Yan po magaling yung tao sa pasumpa-sumpa. Fix man, mamatay man. Di ba? Ganon din naman ang ating Panginoong Diyos. Pero ang ating Panginoong Diyos ay nanunumpa siya sa isang makapangyarihang tao sa universe, no? Walang iba kundi yung kanyang sarili. Siya po ay nanunumpa mismo sa kanyang sarili. Ginamit ng Diyos ang isang panunumpa upang pagtibayin ang kanyang hindi nagbabagong layunin. Bukod dito, ito po ay nagsasalamin sa tendency nating mga tao na humingi ng katiyakan sa pamagitan ng mga panunumpa na nagdadagdag ng isang antas ng kumpiyansa sa mga pangako na ginawa. Una mga kapatid, God's immutable purpose, letter A, God's promises are credible. At dahil po ang ating Panginoong Diyos ay nanunumpa mismo sa kanyang sarili, at hindi siya nanunumpa sa pamagitan ng pangalan ng sino bang mga nilalang o mga bagay, kundi sa sarili niya mismo, siya nanunumpa, yung kanyang pangako ay credible. Sabihin natin, credible. His promises are credible. Ibig sabihin, maasahan talaga po natin. Merong credibility ang kanyang pangako. Bakit? God's promises are grounded in His character. Mayroon siyang ganap na kakayahan at hindi po nagbabagong integridad upang tuparin ang mga ito. Kaya siya po ay ganap na mapagkatiwalaan po natin. Amen ba mga kapatid? Na ang ating Panginoong Diyos ay tunay nga na mapagkatiwalaan. Pangalawa, so important is it to God that His children believe in His promises, that He on several occasions confirmed them by a secret oath. Dahil po, masasabi natin, merong credibility po ang pangako ng ating Panginoong Diyos. Importante, sabihin natin importante. It is important that His children, na tayo po ng mga anak ng Diyos, believe in His promise. Napakalaga po na tayo po ay maniwala at magtiwala po sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Kahit ano pong hilingin po natin sa Panginoong Diyos, kailangan po natin na meron po tayong tunay na pagtiwala o pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Na lumalapit po tayo sa Panginoon na walang pagdududa. Ano yung sinigin pa mga kapatid? Sa pinakamataas na kapangyarihan sa universo, siya mismo sa sarili niya mismo siya nanunumpa. Nanumpa siya sa sarili niya mismo according to Genesis chapter 22 verse 16. Anong sabi mo dito? And said, by myself I have sworn, declares the Lord, because you have done this and have not withheld your son, your only son. Ito po yung pagtupad ng Panginoon ng pangako po niya kay Abraham. Alam naman natin na nangako sa kay Abraham na magiging ama si Abraham ng maraming mga lahi. No? Pero napaka-imposible kasi si Abraham, wala po siyang anak at nanalangin siya ng isang anak. At binigyan siya ng Panginoon ng anak. At after na magkaanak na sila, hiniling ng Panginoon kay Abraham na yung anak nila ay ialay, i-offer sa kanya. Ano imagine that, no? Kung gaano katagal mo nanalangin yung isang bagay, tapos nung binigay sa iyo ng Lord, babawiin din niya agad. Babawiin din niya agad. So, ano imagine ko ano yung naramdaman ni Abraham sa sitwasyon na yun. Pero, si Abraham,
daladala si Isaac, daladala yung mga panggatong na gamitin nila para sa pag-alay. At nakikita yun ng Panginoong Diyos na kung paano siya sumunod sa Panginoon at kung paano siya nagtiwala sa ating Panginoon. Kasi siyempre, siguro sa isip ni Abraham, kung kaya bigyan ako ni Lord ng anak, yung pangako niya sa akin na ako ay magiging ama ng maraming lahi, nakatitiyak po ako na bigyan pa niya ako ng maraming pang anak. Ayun si Amen na mga kapatid. Pag mayroong isang bagay po na kinukuha po, tinatanggal po si Lord, sa buhay po natin, asahan mo may kapalit yun. Sabi mo may kapalit yun. At higit po na mas malaki at mas marami ang ipapalit ni Lord. At higit pa na ito po ay nakakabuti para sa atin. Kaya si Amen pa mga kapatid. Amen. Kasi kung minsan may mga bagay din po na inaalis si Lord sa atin na kahit na gustong-gusto natin itong isang bagay na ito, pero hindi nakakabuti sa atin. Pero inaalis ni Lord at pinapalitan niya ng isang bagay na mas nakakabuti para sa atin. Kasi nga, ang pangako ng ating Panginoong Diyos ay hindi nagbabago na tayo po ay magkaroon ng buhay na masagana. Kayo si Amen pa mga kapatid. Glory to God. Buhay na maayos. Buhay na naayon sa Kanyang kalooban. Sabi niya sa Isaiah chapter 45, verse 23, By myself I have sworn, from my mouth has gone out in righteousness, a word that shall not return. To me every knee shall bow, every tongue shall swear allegiance. Sabi diyan, ako'y nanunumpa sa aking sarili. Ito po'y nagpapakita na mga susunod na salita na siyang isinumpa ay may malaking kahalagahan at ganap na merong katotohanan at tiyak na matutupad. Sabi niya, ang salita ay lumabas mula sa aking bibig sa katuwiran. Parehong kung ano po ang nauna na ang mga tumingin sa Kanya ay maliligtas at kung ano po ang susunod ukol po sa pagsunod ng bawat nilalang sa Kanya. Ito ang kung ano po ang Kanyang pinanindigan sa Kanyang isipan at ipinapahayag sa Kanyang salita sa pamagitan po ng pangako na mangyayari. Sabi niya natin mangyayari. Sapagkat ito po ay akma sa katotohanan at katarungan. Ang lahat ng salita po na galing po sa bibig ng ating Panginoong Diyos are righteous. Sabi niya natin righteous. Makatarungan. Tiyak na ito po ay isa sa kasatuparan ang anumang mga salita na nanggaling po sa kanyang mga bibig. At hindi babalik na walang kabuluhan. Kaya si Amen, hindi babalik na walang kabuluhan at walang epekto, kundi ay tiyak na matatapos, tiyak na magaganap, at tumpak at buo po na ating matatanggap kung anuman ang ipinangako sa atin ng Panginoon. Kayo si Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Sa akin ang